Maganda gabi mga paps, mga lods, idols, mga calls. Ito maliit lang to na tip sa mga baguhang driver, mga owner o driver mechanic na hindi nakapansin ito. So ang nangyari, pagka umaga or sa araw nagpaandar ka ng sasakyan mo, ang idle mo is nasa 900 or 1,000. So wala siyang problema. Pagkagabi naman, ganun din, pinaandar mo idle, nasa 1,000 or 900 din siya. Pero kapag inon mo ang kanyang headlight o mga ilaw, ganito siya, pa-on ko yung headlight, pansinin nyo ang RPM at yung tunog ng makina. Yan, yun ko yung headlight, yan. So yan, dahan-dahan nang tumataas ang RPM niya, habang naka-on ang ating headlight. Yan, tataas pa yan. Nasa more or less 1,100 ang RPM niya. Nakadagdag siya ng 100 RPM. Ang nangyari niyan, kasi nga isa yang indikasyon na mahina na yung ating baterya. Mahina na yung baterya natin. Kaya yung karga ng baterya natin madaling maubos kapag naka-on ang ating headlight or nag-brake tayo, parang ganyan, nag-brake tapos iilaw yung brake light sa likod. Yan, tumaas na siya, lumakas din ng konti ang andar, kasi tumaas ang RPM. Yan, yan, mapapansin mo yan kasi tumataas yung konsumo ng kuryente. Hindi na-compensate ng baterya natin yung kinakain ng headlight saka brake light yung kuryente. Hindi na bastante ang kuryente na naibigay ng baterya sa ating mga ilaw. Kaya tumataas yung RPM automatic, base sa utos ng ating IECB. Ngayon umandar pa yung ating blower or auxiliary fan, yan tataas pa yan, lalo pang tataas kasi malakas yung andar ng blower natin, kumakain din siya ng kuryente. Yan, yan, mataas na yung kanyang pagka nawala naman yung blower natin, bumababa siya ng konti. At ngayon na i-off natin yung headlight natin, para makita niyo yung diferensya uli. Yan, naka-on yan, i-off ko. Yan. Yan. Yan, tumaas ng konti tapos babagsak na naman siya, babalik doon sa 1,000. So yan, yun, makikita nyo yung diferensya. Maliit lang yan, pero kung hindi ka masyadong mitikuloso sa mga ganyan, hindi mo yan mapapansin unless binuksan mo yung baterya mo sa likod or saan man nakakalagay yung baterya mo. Kung kotse nasa harap, kung mga minivan naman na Suzuki nasa likod, ang baterya. So makikita natin yan sa actual na ang baterya natin ay mahina na. Mayroon din yang visible o makikitang indikasyon na mahina na rin yung baterya natin. So continue tayo bukas para makita natin yung actual na nangyari sa baterya. Hindi naman siya maluwag kasi umaandar naman yung makina natin. Pagka ni-restart natin, kaya man. Yan nga, pagka starting, kaya pa niyang paandarin kasi hindi pa siya kumukonsumo ng maraming kuryente, pang start lang. Pero pagka marami na nakaandar, naka-on yung car stereo mo, naka-on yung blower, naka-on yung mga charger, nakasaksak ka ng charger ng cellphone, tapos mga ilaw, yan, dadami siyang kakainin kuryente. At yan, tataas ang RPM at tataas din ang konsumo natin sa
gasolina. Okay, so bukas continue tayo. Ngayon paps, mga loads, mga idols, mga guys, mga calls, para makita natin sa aktual ang nangyayari sa ating baterya, kung bakit po humihina na siya. At actually ang bateryang ito ay umabot na po ng 4 na taon sa akin, no? At ngayon check na natin na naman kung ano nangyayari, kasi nakikita natin yung mga senyales doon sa ating dashboard. No, bago tayo masiraan sa kalsada, dapat alam natin yung mga senyales niyan. So dito ngayon, aktual nating titingnan ang ating baterya, kasi 6 na buwan na yata yon nang chinek natin to. At ngayon checkin na naman natin para matanggal tong ating mating. Ito naka-rebits lang to, no? Hatakin na natin pataas. Yan, sa kabila. Tapos lagyan natin sa likod. Dito banda po ang ating baterya sa likod sa mga minivan, no, ng mga Suzuki. Yan. So bubuksan natin to kanyang compartment. Ibisan lang natin, no, para hindi masyadong bahaba. Yan. So yan, makita natin, no, ang ating baterya medyo nag-acid na, no, ang kanyang negative or ground. Yan, no, grabing asido na yan, no. Ibig sabihin ng ating baterya, mga paps, loads, idols, ay malapit nang bumigay at naghihingi na naman to ng kapalit. Nakikita din natin dito sa gilid-gilid na to, medyo may bakas po ng singaw ng acid, no. Ito po yung baterya natin, no, maliit lang siya kasi ito naman ang pinadala, oh. Yan, NS40 ang brand nito ay makikita natin dito, no. Dyna yata ito, Dyna Power. Sana yun, tingnan natin. Medyo ayan, ang dami na talagang ahid, oh. Pati yan sa baba nagbasa na, no. Yan, no, mabasa na rin yung kanyang lalagyan. Yan natin ang ating model. Yan, Dyna po yan, no. Yan, ilawan natin ng konti para maklaro po. Taas ko ng konti. Yan, Dyna po yan, oh. Dyna NS40 na battery na liquid type, no, flooded, no, liquid type, kinakargahan ng tubig. Sa susunod, pagka nagpalit tayo ng baterya, yung gagawin natin yung maintenance free na, no, wala ng tubig. Pagka bumigay, wala na. Ang ingay ng mga aso na to, nag-aaway pa, no. So gagawin natin para matanggal yung mga acid na yan, kasi nag-iipon pa tayo ng pambili ng bago, bubuhusan lang natin ng tubig. O yan, no, basang-basa dyan sa baba, puro asido na yan. Yan, delikado na rin yan, kasi yung mga tagas niyan sa baba pupunta yan sa mga bakal-bakal natin sa ilalim, no, sa ating mga under chassis. Bubuhusan natin ng tubig para malinis yung mga asido. Yan. Yan, pati na terminal natin, no, kinain na ng asido. Hindi to magtatagal, mapuputol tong ating battery clamp, masisira na. Kailangan mapalitan natin ang battery agad, o malinis man lang muna. Magnipis ng ating battery clamp, no. Okay, so ganyan ang mangyayari sa ating baterya, mga paps, mga loads, idols, lalo na sa mga baguhan, kapag nagluma na, no, at humihina na siya.
hirap na rin ang ating makina sa pag-ikot ng ating alternator dahil nahirapan din siyang mag-charge ng ating baterya kasi mahirap na siyang tumanggap. Nahihirapan na siyang tumanggap ng kuryente para i-store dito sa loob. Okay. Mamaya i-check ko tong bawat isa nito kung may laman pa ng mga tubig para dagdagan ko na lang muna. At kung paano ko to dinagdagan, may video po tayo separate nito, no? Ilalagay ko na lang sa description yung video na paano ko nilagyan ng tubig na bago para mapuno. Pero hindi po tubig yung ginamit ko. Tubig na baterya, no? Tubig ng baterya. Yung literal po na tubig talaga. Yung tubig na distilled water. Hindi na yung may acid. Yung naiinom talaga na tubig ang ginamit natin. Kaya po tumagal siya ng 4 years, no? 4 years na po to ang battery natin. So ganun lang po. At sana may nakuha po kayo mga maliliit lang po na tips to para sa mga baguhan. At wag niyo pong kalimutan na mag-subscribe po sa ating channel o mag-comment, magtanong po. At hanggang sa susunod po nating uploads. Abangan nyo po. Mag-subscribe lang po kayo at pinutin po yung notification bell na all para ma-notify po kayo sa mga bagong uploads natin. Salamat po.